Ito ho, iniatras po ng prosecution team ang pagtestigo ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. At siyempre marami ho ang mga nagtaka at nagulat dito sa hakbang na ito ng prosecution. Pero sa aking pananaw ho mga kababayan ay iniatras po itong pagtestigo ni Attorney Lopez ay baka nakapag-isip-isip ito hong hanay po ng prosecution kasi ang perception ho dito po sa prosecution sa umpisa pa lang ay marami na nagsasabi na wala po silang matibay na ebidensya at ang talagang ang isa sa di umano ay layunin dito ay talagang sirain po ang imahe ni VP Sara Duterte. Pero kasi kung kanila pong itinuloy ito hong labas at pagdala sa witness stand kay Attorney Lopez ay nako baka ngayon mas lalong maintindihan ho ng publiko ng taong bayan kung papaano at ano talaga yung nangyari dito po kay Attorney Lopez sa kamay po ng House of Representatives noong panahong yon. Pero sabi po ni Attorney Lorna Kapunan, eh, sinita na nga ho siya ni Presiding Officer Chis Escudero, yung mismong first name hindi po mabigkas ng tama ni Attorney Kapunan at kung natuloy ho siguro yung pagtestigo nitong si Attorney Lopez, baka nagkalat ho ito. Itong si Attorney Kapunan. Kasi biro mo, yung first name hindi mabigkas ng maayos. Di po ba? Pero sabi ho ni Attorney Kapunan, kuha tayo ng konti sa kaniyang binanggit na yung sa manifestation na kung saan ay winidraw po ng prosecution itong pagkatawag sa testigo kay Attorney Lopez. Sabi niya na bagamat kasi ang gusto raw nila sana na makita at yung mapatunayan dahil sa nasa detention center ito hong si Attorney Lopez nung mangyari po yung insidente na talagang naglabas po ng galit. Ito pong si VP Sara Duterte na may kinalaman sa pagbabanta kina Pangulong Marcos Jr., ay First Lady Lisa Marcos at gayon din po kay dating Speaker Martin Romualdez. So dito ho mga kababayan, okay na raw dahil sa formal na ring inamin, di umano, sabi niya, ni Attorney Mark Binluan, yung isyong ito mga kababayan. So ito, pakinggan lang ho natin at ating ihimayin ito hong binabanggit ni Attorney Kapunan at mamaya pahapyawan din natin na mukhang talagang nabalatan ng buhay itong si Attorney Lotok ni Senator Judge sa Alan Peter Cayetano na nakita yung kanyang pagsisinungaling at talagang mukhang talagang minadali, binarubal itong pag-iimbestiga ng NBI sa kasong ito. Ito, pakinggan ho muna natin itong pahayag ni Attorney Lorna Kapunan. The first offer, the fact that there were utterances made in a press conference and that Attorney Sulhueca was present. No need to present Attorney Lopez for this purpose. Secondly, our second purpose was that Attorney Sulhueca Lopez was not only present, but so were other media personnel present there who heard the utterances of the Vice President. And lastly, we would have offered Attorney Sulhueca Lopez Zulaika Lopez to confirm the authenticity and the provenance of that video. Exhibit P-4-10. Yan po, inyo pong napakinggan mga kababayan ang pahayag ni Attorney Kapunan at ang sabi niya, yun po ang napagpasyahan ng prosecution na wag na raw pong ipatawag ito hong si Attorney Lopez at maging yung isa yung humahawak po ng seguridad diyan po sa
sa ano no sa mababang kapulungan ng Kongreso si Captain Bello. O yun no. So dito ho mga kababayan ay siguro ayaw nilang sariwain muli. Kasi alam niyo ho kung natuloy ho itong pagtestigo ni Atty. Lopez, ngayon malalaman ho ngayon ng ating mga kababayan kung paano yung lumilitaw ho at paniniwala ng marami di umano na minaltrato ito hong si si Atty. Lopez, kung kaya talaga namang nagalit po yung kanyang amo no, yung kanyang boss na si VP Sara Duterte. So kasi ang binabagit ho rito nung napanood niyo naman siguro may portion na nag-iiyak ho, di ba, si Atty. Lopez. Kasi bini mo ang sinasabi yung ang issue raw po ay yung seguridad daw po, no? At kung kaya't ang sabi, dapat daw ay ilipat si Atty. Lopez sa Women's Correctional na kung saan ito po yung mga bilangguan ng mga kababaihan na nahatulan at yung mga mabibigat po na kaso. Ito, na-contempt lang ho ito ng House of Representatives, dadalhin mo ron. So, dito ho mga kababayan, at syempre, nagulat ho itong si Atty. Lopez na baka may mangyari sa kanya sa daan. Biro mo, hating gabi, kukunin ka, tatanggalin ka, bubunutin ka dyan sa House of Representatives at ang sabi sa iyo ay ililipat ka sa Women's Correctional. Syempre, talagang pag magsusumbong ka sa boss mo. Madam BP, gusto kong tanggalin dito at syempre, ano ba iisipin ng lahat? Bakit hating gabi? Pwede naman siguro kung talagang normal yung pagpapalipat, pwede naman bukas na umaga ililipat ka sa sa Women's Correctional. Yun naman, wala naman siguro, hindi naman mag-aalboroto yung si Atty. Lopez at hindi mangamba sa kanyang seguridad, di ba? Tapos hanggang sa dumating ang oras na talagang siyempre na trauma at talagang matindi ho yung nangyari, di po ba, na kung saan ay hanggang sa ma-hospital na nga itong si Atty. Lopez. At di ba may mga eksena pa ron na biro mo, nasa likod ho ng van o ambulansya itong si BP Sara, isasara na ho ng pulis. Siguro napanood niya naman ho. Talagang grabe ho yung ginawang kabastusan at biro mo, Vice President yun ng Republika ng Pilipinas. Sabihin natin, kahit na hindi po ito kaalyado ng administrasyon, pero yan po ay binoto ng mahigit sa 32 million na mga Pilipino. Ganun gagawin, no? So, yun ho mga kababayan at siguro kasi alam nyo kung natuloy, maaaring umabot ho yan sa muling manariwa rin kay Atty. Zulaika Lopez yung mga naranasan niya sa kamay po ng mga kongresista o ng House of Representatives. Kung paano sinasabi na parang siya po ay namaltrato, tapos di ba, yung mga ginawa ko sa kanya. Talaga naman, di ba, yung ginawa ng mga Quadcom kung ano man, lahat ng mga tistigil, konting kibot ho mga kababayan Pag hindi po nakasagot sa gusto nilang sagot, ipapakontempt. Di po ba? Ganun ho ang ginawa ho ng Quadcom talagang napakatindi ho. So, yun lang ho siguro napag-isip nila kasi maaring makakuha pa ho ng dagdag na simpatya. Ito pong si Atty. Lopez at masira ho yung mga sinasabi na di umano'y plano po ng prosecution na talagang sirain, wakwakin, durugin po yung imahe ni BP Sara, baka mabaligtad ho, di po ba? Yun ho. Okay, sa kabilang banda naman, mga kababayan, dito ho, at ito sa mga huling mga katanungan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, dito po kay Attorney Lotok, matindi ho mga talagang dito ho, lumitaw ho at naisagad ho ni Senator Judge Alan Cayetano kasi ito yung parang umamin ho napaamin po kasi ang sinabi, di ba, sila po ay nag-imbestiga. Siyempre pag nag-iimbestiga ka, re-reviewin mo lahat ng detalye. Pero ngayon ay napaamin na yung prosecution witness na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok ay isang beses niya lang palang napanood.
Oh, yung buong 2 oras na video. Biro mo kung isang beses lang tapos meron kang agad na mga konklusyon, talagang wala ho, barubal ho yung pagkakagawa ho rito, di ba? Talagang kumbaga sa hindi pulido. Bakit isang beses man lang? Kasi kung talagang iimbestigahan mo, ulit-ulitin mo yun eh. Tapos may mga portion na, ito may sinabi dito si VP Sara na mukhang nagbabanta sa Pangulo, sa First Lady o sa House Speaker, uulit-ulitin mo yun eh. Tapos titignan mo, sisiguraduhin mo. Kasi nag-iimbestiga kayo eh. Nire-review mo. Kung patas nga yung pag-iimbestiga. Pero dito ho, sa pagtatanong nga ni Senator Alan Peter Cayetano, si Lotok, ilang beses niya ba napanood? So, isang beses lang pala. Isang beses lang. So, kaya nga, ang dami ho mga tanong eh. Itong si Senator Cayetano na hindi po masagot, kaya sumabat na ho itong si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na sinabihan niya na Attorney Lotok, sagutin mo ng direktsahan. Oo, hindi. Yes or no. I don't know. Yung gano'n. So, ito, pakinggan ho natin mga kababayan, itong portion na kung saan yung mga pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano dito po kay Attorney Lotok, yung witness po ng prosecution na naipit at nabisto na hindi ho ganun talaga ka-komprehensibo at kabusisi yung ginawang pag-iimbestiga dito po sa aligasyon laban po kay BP Sara Duterte. Panoorin po natin itong pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano. Ilan ang admission niya against interest? Ang sinasabi ko pong admission against interest This yung is a new November question. 26. This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterance niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay, admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. O which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Yes. Judge Alan may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. Yeah, I do not know, sir. Ang you do not know. nire-refer ko na... Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no?
Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir? So, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa iyo kung ano laman ng video? Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. no. So you do not know what the alaman ng video? Again, tinignan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Ayun po, napakinggan nyo ho mga kababayan at yun nga ho, mismong si ano, no, yung presiding officer talagang sumabat na ho. So naging mainit po yung pag-question ni Senator Cayetano, napanood nyo naman ho, at sa lawak po ng kaalaman ni Lotok tungkol sa nilalaman ng video, lalo't siya ang nagsagawa ng pagsusuri bilang bahagi ng investigasyon. So yun nga, may binabanggit nga, tinanong ka ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso, nasa video, biglang, you know, biglang sasabihin mong yung utterance na yun. So, talagang pabago-bago ho mga kababayan yung sagot nitong si Lotok. Sabi nga, kung ikaw ay nanood ng video, tapos ikaw ay nag-evaluate, siyempre may masasabi ka, di ba? Pag pinanood mo na mabuti, kasi nag-iimbestiga ka talagang, kumbaga sa ano ihihimayin mo ng husto. Di po ba? Para makasiguro ka. So, yun ho. Pero lumitaw ho talagang hindi. Tapos, ay napakarami ho na mga binabanggit ho itong si ano, no? Si Attorney Lotok na sabi niya, inamin niya rin po sa cross-examination, no? Na kung saan, binabanggit niya na naniniwala siya na may kinontrata si BP Sara. Pero wala ho siyang personal knowledge. Alam niyo ho mga kababayan, kapag ganun ho na wala kang personal knowledge, ano ibig sabihin ho nito mga kababayan? Alam niyo ho, ako yan aking sinaliksik. Ano ba ho itong ibig sabihin ng walang personal knowledge? Eto, mga kababayan, pinost ko rin ito sa aking Facebook ka Eli Saludar at Eli Saludar. Sundan niyo po yung aking Facebook. Ito ho, as a general rule, testimony from a witness who has no personal knowledge of the facts is hearsay if it is offered to prove the truth of what someone else said. So ito po inadmissible in court. So, ulitin ko mga kababayan at sa wikang Pilipino na po, ang testimonya ng isang testigo sa pangkalahatang tuntunin po in general rule, kapag walang personal na kaalaman o personal knowledge sa mga pangyayari, ay itinuturing na hearsay o chismis o marites. Yan yung termino na bago ngayon, di ba? Ng mga hearsay o chismis, marites. Kung ito ay iniharap upang mapatunayan na totoo ang sinasabi ng ibang tao. So dahil dito sa pangkalatan, hindi ito tinatanggap bilang ebidensya sa hukuman. So yun po mga kababayan. So lumilitaw hearsay kasi inamin ho mismo ni Attorney Lotok na yung kanilang paniniwala. Yun ho. Pero yung kanilang paniniwala, mga kababayan, ay biglang sumingit ho siya ng pero wala raw siyang personal knowledge. Wala siyang personal na kaalaman. Paano mo nasabi kung wala kang personal knowledge? Di po ba?
So, yun ho mga kababayan, at napakarami ho na mga nangyari sa day 5 o day 4 to. Ano ba to? Day 5 na no ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, at abangan pa ho natin ito ang mga susunod no na mga pagsusuri pa rin no ng impeachment court dito po sa mga aligasyon. Talagang ako ho, dapat tapusin na ho yan eh. Ilatag nyo na lahat ng mga akusasyon nyo. Tapos magbutuhan na kayo kagad. Oh, mga kababayan, di ba? Okay, kayo ho mga kababayan, sa ating mga viewers dito po sa ating channel, ano po ang masasabi nyo ho rito? Dito, sabi ho ni Atty. Kapunan para raw po mapaikli na yung paglilitis na ito, iniatras na raw nila yung dalawang testigo na kanilang naunang ipatatawag sana. At ang isa ho dyan, si Atty. Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ni VP Sara, na kung saan, kung inyo pong matatandaan, ito ho yung mga talagang, ito yung umiiyak ko sa video. Talagang yung pakiramdam niya, minaltrato siya. Inapi at talagang dinungisan po yung kanyang karapatang pantao. Diyan po nung siya po maiditine ng House of Representatives. Sa Senado ho, hindi po nangyari yung ganyan. Na kapag may na contempt, ikukulong wala ho. Talagang ibinibigay ho yung sapat at maayos po na na pagkalinga. Doon ho mga kababayan, talagang, 'di ba? Hindi naman ho iiyak ho 'yun kung hindi po siya nakaramdam ng takot at pag pakiramdam niya minamaltrato at nalalabag po yung kanyang karapatang pantao. Sige, magbigay na po kayo ng comment, at again din po dito sa pag-ipit ho ni Senator Cayetano, na lumitaw ho, isang beses lang pala napanood yung video. Tapos may mga sinasabi na naniniwala raw po sila na may nakausap ang Pangulo na para gumawa ng masama sa Pangulo, pero wala siyang personal knowledge. So magulo. So lumilitaw ho, talagang sablay po yung testigo ho ng prosecution. Tapos yung kanilang kukunin sana na si Atty. Zulaika Lopez, baka magbumirang ho, bumelta ho sa kanila at makuha po ang simpatya ng publiko, malaman ho yung ginawang pang-aapi at di umano'y pagmamaltrato dito po kay Atty. Lopez nang siya po ay na maditinay dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel, at paki-like at share din po sa mga bago lang po, at subscribe na po kayo sa mga ngayon lang ho nakakapanood, nakakasubaybay dito po sa ating channel. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow yung aking page, Ka Eli Saludar, at yung Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.